20 pasahero yung pinagserbisyuan ko sa pagbabiyahe ko ngayon dito kay Angkas. All goods in the hood naman guys kasi naihatid ko naman sila lahat ng ligtas. Kaya naman alas 5 ng madaling araw nang gumising ako at gumayak. Gumayak, naligo, nagkape, prepare yung mga kailangang dalhin sa biyahe. Honestly, nakakapanibago. Nasanay kasi ako na hapon na lumabas at bumiyahe kay Angkas. First time ko bumiyahe ngayon guys ng ganito kaaga. Let's go! Sinuot ko na yung helmet, pinasukan na kasi ako ng una kong tatrabahuin. Marilao, Bulacan yung unang pumasok. Hindi ako nakapag-set destination. Target ko sana pa Manila agad. Pero okay na din to. Hanggat may pumapasok na booking, ihahatid natin to. Nakaabang na sa akin dito yung aking pasahero pagdating ko dito sa pick-up location niya. Inabutan ko agad ng helmet, shower cap, nilagay yung bag niya sa harap ko at inalalayan yung pagsakay niya. Inalalayan, sabay bumirit na, binaybay yung kalsada na itinuturo ng mapa. Hanggang sa marating, etong baluarte ni sir. Yung payment, 97 yung total fare. Hindi niya nakinuha yung sukli. Salamat sa pasobra mo sir. 100 pesos yung aking natanggap para sa unang booking. Pangalawang booking guys, 123 pesos. Papunta naman kami ngayon ng Bukawi. Pabukawi, pangalawang booking pa lang nakakaramdam na ako ng antok, aray ko. Nasanay kasi talaga yung katawan at gising ko. Hapon na lagi bumabiyahe hanggang hating gabi. Ilang sandali lang, nakarating na rin naman agad kami dito sa drop-off location ni sir. 130 pesos binigay ni sir. After niya, nag-off na muna ako ng apps. Antok talaga yung nararamdaman ko kaya kakain na lang muna ako dito ng lugaw. Lugaw na mainit, baka sakaling mawala yung antok. Mawala yung antok sa lugaw na mainit na may itlog. Mga 7 AM pa lang to. After kumain, hindi ko na ipipilit bumiyahe o maghatid ng mga pasahero. Umuwi nga pala ako dito guys. Talagang tinulog ko yung antok na naramdaman ko. 2 oras din ako nakatulog. 11 AM, nagbukas na ulit ako ng apps. 225 pesos yung pumasok sa akin papunta ng Quiapo. 2.1 kilometer yung layo ng bahay namin dito kina sir. Buti pumasok sa akin to. Halos 1 oras yung ibabiyahe namin ni sir, sabi ng mapa. 16 kilometers din kasi yung distansya o yung layo nito. Tirik yung araw o mainit na sa mga oras na to. Pero okay lang, kondisyon naman na yung katawan ko. Kondisyon na, hindi na inaantok. Kaya mukhang makakarami na ako nito. Kaya eto yung pangatlong booking na ibaba ko na dito sa Quiapo. 225 yung fare, ginawang 250 ni sir. Ininform ko rin siya na nagva-vlog-vlogan ako. Maraming salamat sa tip mo sir. After nyan guys, pang-4 na booking, nakapaghatid nga rin pala ako sa Ermita na may 60 pesos na halaga. Pang-5 booking sa Sampaloc, Manila ko naman na ihatid. Etong pang-6 papunta ng isang agency sa Malate. Navigator nga din pala siya, 109 yung fare. Grabe, ginawang 150 ni sir. May lumapit sa akin, isang joyride biker. Sa wakas, natagbuan din kita, sabi niya. Binigyan ko siya ng sticker, maya-maya bumalik yung aking passenger. Tinatanong ano daw yung Facebook page ko. Sabi ko, kaibigang Marino, kabaro, kaya binigyan ko rin siya ng sticker ko. After nyan, may nakita akong kainan, kaya kakain muna ako dito sa isang karinderya. Kain muna ako guys, gutom na. Dito ako kumain. Umorder agad ako rito para makakain na, para may lakas bumakbak sa kalsada. After kumain at magpahinga, inopen ko na ulit yung apps. May pumasok agad na isang short ride or gurame kung tawagin. 56 pesos lang guys mula Malate papunta ng San Andres Bukid. Mga 10 minutes ko lang naiatid to si ma'am. Hindi ko pa siya naidadrop. May pumasok na agad sa akin na booking kasi naka-auto accept ako. Naka-auto accept kaya pinuntahan ko agad yung pang-8 booking dito lang rin sa San Andres Bukid. Hindi sumasagot sa text at tawag ko yung passenger. Akala ko double book na, lalo may Move It biker din dito. Tinanong ko si Paps, buti na lang iba yung pangalan. Buti na lang rin lumabas na yung aking passenger. Kaya nung naisakay ko na dito si ma'am, nagpaalam na rin ako dito kay Paps at pumisbam. 178 pesos nga pala yung presyuan nito guys papunta ng Pasig. Kinontrata nga pala ako ni ma'am na ihatid ko daw siya pabalik doon sa sinunduan ko sa kanya kanina. Kaya pagdating namin dito sa drop-off location niya, iniwan lang niya sa akin yung ibang gamit niya, babalik daw agad siya. May kinuha lang siya ditong bag, aalis din kami agad. Pero bago kami umalis, sinabihan ko siya na mag-book muna ulit kay Angkas. Pagka-book niya, eto na yung aking pang-siyam na booking. Ihahatid ko na ulit siya pabalik sa kanila. Pa San Andres Bukid ulit kung saan ko siya sinundo kanina. Pagdating namin ng Makati, huminto muna kami saglit na uuhaw daw si ma'am. Bumili siya ng soft drinks, sabay binilan niya rin ako. Salamat sa iyo ma'am. Binayaran na nga rin pala niya ako rito ng pamasahe niya balikan. Shoutout nga rin pala sa mga nakakilala sa akin dito. Mag-ingat kayo palagi, mabuhay kayo. At dito, naiatid ko na nga pala si ma'am. Total lang binayaran niya 356. Pang-10 booking guys mula rito sa San Andres Bukid, papunta naman to ngayon sa Pasay. 80 pesos yung binayad sa akin ni ma'am. Yung pang 11th booking sa Mandaluyong ko naman ngayon ihahatid. 120 pesos naman yung binayad pagkababa dito ni sir. Naka-auto accept ako kaya may pang 12 booking na ulit na pumasok. Sa Mandaluyong ko lang din ihahatid to si ma'am, nagkakahalaga ng 72 pesos. Naihatid ko naman agad siya dito sa paroroonan niya. Yung payment niya saktong 72 pesos yung binigay niya. Ininform ko rin siya na naka-video ko, okay lang naman daw sa kanya. Naka-auto accept pa rin ako kaya
kaya may next trip added agad kahit hindi pa completed yung last trip. Pagdating ko dito sa pickup location, may isang joyride biker din na nakakilala sa akin at nagpa-picture. Then tinawagan ko na si passenger, sabi ko nandito lang ako ma'am, nakataas yung kamay. Lumapit naman agad siya, kaya sinuotan ko na ng helmet dito si ma'am. Sinakay ko na agad siya at nagpaalam na rin ako dito kay Paps. Ride safe sa'yo tol, kami naman naglayag na dito ni ma'am sa kalsada. Hanggang sa marating itong aming paroroonan ni ma'am. Inassist ko agad yung pagbaba niya at tinulungang alisin yung helmet sa ulo niya. Vlog-vlogan din yung pinaalam ko sa kanya kaya napangiti siya. Auto-accept pa rin yung aking baon, mandaluyong tumandaluyong lang ulit yung paghahatiran ko ngayon. 68 pesos guys, cashless para sa pang 14 na booking. Pang 15th booking, 108, papunta naman ng Pasig to. Naihatid ko naman ng safe dito sa kanila si ma'am. Nahihiya daw siya kaya hindi ko na siya sinama sa cam. Umalis agad ako kasi may booking na naman na pumasok. Pagdating ko dito sa pickup, may biglang huminto sa akin na isang angkas biker, pahingi daw siya ng sticker. Shoutout sa'yo Paps, RS lagi sa biyahe. At dito naman, pagkasuot ni ma'am ng helmet, inalalayan ko yung pagsakay niya. Tapos umarangkada na, malapit lang to kaya mabilis lang kami nakarating dito ni ma'am. Pagdating dito, inassist ko ulit yung pagbaba niya. Gaya ng iba, in-inform ko rin siya na nagva-vlog-vlogan ako para aware siya. After nyan, may trabaho ulit na tatrabahuin, 95 pesos na ihatid ko naman ng safe si ma'am. Nakapaghatid nga rin pala ako, 89 pesos papunta ng Taguig. After nyan, nag-set din ako para na rin ay makauwi. Pinasukan ako ng pang 19th booking sa Guadalupe papunta ng Mandaluyong City, 74 pesos. Inalalayan ko kagad yung pagbaba dito ni ma'am. Inabot ko rin agad yung pagkain na pinalagay niya sa GB box ko. Saktong 74 pesos yung binigay niya, sabay sumibat na ako. Nakaramdam na ako ng pagod kaya dinire-diretso ko na yung paglalayag ko nito. May pinatos nga rin pala akong isang booking rito pa Valenzuela, 66 pesos. Pagkatawag ko kay ma'am, lumabas naman agad siya. Inabutan ko ng helmet tapos nilagay ko yung dala niya sa harap ng motor ko at sinakay na siya. Malapit lang to, halos nasa 3 kilometro. Way na rin to pauwi sa amin kaya kinuha ko. Pagdating namin dito, naibaba ko naman ng safe si ma'am kaya umalis na rin ako agad. Umalis agad para makauwi na, nakakapagod din pala 20 rides. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama at dahil dyan for more video, follow pa more.